Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Jesus Parable, isang pag-aaral mula sa Biblia. Maging handa, ang talinghaga ng 10 dalaga. Maneskrito ng pangaral batay sa Mateo Kapitulo 25 versikulo 1 hanggang 13. Pangunahing teksto. Sa panahong iyon, ang kaharian ng langit ay maihahalin tulad sa 10 dalaga na kumuha ng kanilang mga ilawan at lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Mateo Kapitulo 25 versikulo 1 hanggang 13. Panimula, mga kapatid, sa araw na ito ay tatalakayin natin ang isa sa pinakaseryoso at nakapagpabigat ng damdaming talinghagang binigkas ni Jesus. Hindi ito pangunahing tumutukoy sa kasalan, sa mga ilawan, o sa langis. Ito ay tungkol sa paghahanda. Tungkol sa espiritual na kahandaan. Tungkol sa tunay na kalagayan ng ating mga puso habang hinihintay nating muling dumating si Kristo. Ibinahagi ni Jesus ang aral na ito noong siya ay nagtuturo sa bundok ng mga Olibo, na nakatala sa Mateo Kabanata 24 at 25. Nagtanong sa kanya ang kanyang mga alagad, "Ano po ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng wakas ng sanlibutan?" Mateo Kapitulo 24 versikulo 3. Mula rito ay nagturo siya tungkol sa mga bulang propeta, mga panahon ng matinding paghihirap, paghuhukom, at kahandaan. Muli at muli, inuulit ni Jesus ang parehong mensahe. Magbantay kayo, maging handa kayo, manatiling nakahanda. Isang mahalagang katotohanan ang itinuturo ng talinghagang ito. Ang buhay Kristiyano ay hindi lamang nasusukat sa maayos na pagsisimula. Ito ay nasusukat sa pagiging handa kapag dumating na si Kristo. Kasaysayan ng kinaugaliang pagpapakasal ng mga Hudyo. Upang lubos na maunawaan ang bigat ng sinabi ni Jesus, kailangan nating alamin ang kaugalian ng mga Hudyo sa pagpapakasal noong unang panahon. Karaniwang may 3 bahagi ito. Isa, ang pagtatakda ng kasunduan. Ito ay mas matibay at may bisa pa kaysa sa kasalukuyang pakikipagkasundo. Itinuturing ng legal na magkatipan ng lalaki at babae kahit hindi pa sila sabay na naninirahan sa iisang bahay. Dalawa, ang panahon ng paghahanda. Aalis muna ang lalaking ikakasal upang maghanda ng matitirhan para sa kanyang mapapangasawa, na madalas ay idinadagdag sa bahay ng kanyang ama. Samantala, naghihintay ang babae. Alam niyang darating ang kanyang mapapangasawa, ngunit hindi niya tiyak kung kailan nga ito eksaktong darating. Tatlo, ang prosesyon patungo sa kasalan. Ang lalaking ikakasal ay dumarating ng hindi inaasahan, at madalas ay sa gabi. Ang kanyang mga kaibigan at mga kasama ay naghihintay na may dalang mga ilawan. Kapag narinig ang malakas na sigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Kailangang handa na ang lahat. Kung may sino mang hindi nakahanda, maaari silang tuluyang hindi makasama sa pagdiriwang. Ginamit ni Jesus ang larawang ito upang ilarawan ang kanyang sariling pagbabalik. Siya ang lalaking ikinakasal. Tayo ang mga naghihintay. At ang kahandaan ay napakahalaga. Ang panlabas na anyo ay hindi garantiya ng tunay na pagkahanda. 5 sa kanila ay matalino, at 5 ay mangmang. Pansinin ninyo agad ang isang mahalagang bagay, magkakatulad silang 10. Lahat ay may dalang ilawan. Lahat ay naghihintay. Lahat ay umaasang darating ang lalaking ikakasal. Lahat ay mukhang relihiyoso at tapat. Sa panlabas na anyo, tila walang pagkakaiba. Ngunit sa ilalim ng nakikitang anyo ay may malaking pagkakaiba. 5 ay may dalang langis, 5 ay wala. Ang pagkakaibang ito ay hindi agad nakikita hanggang sa dumating ang kritikal na sandali. Pag-aaral sa mga salitang Griego. Ang salitang isinaling, matalino, ay mula sa Griegong phronimos. Ibig sabihin nito ay, maingat, mapag-isip, may malalim na pagkaunawa sa espiritual na bagay. Ang salitang isinaling, mangmang, naman ay mula sa Griegong moros. Ibig sabihin nito ay, walang malasakit, pabaya, kulang sa karunungan. Mula rin sa salitang ito nakuha ang tawag sa taong walang wastong pag-iisip. Inilalarawan ni Jesus ang dalawang uri ng tao, ang isang pangkat ay naghanda ng maingat at masusi, habang ang kabilang pangkat ay inakala na hindi na kailangan ng paghahanda. Kahulugan sa pananampalataya. Ito ay nagpapakita ng isa sa pinakamalaking panganib sa pananampalatayang Kristiyano, ang pagiging relihiyoso sa panlabas ngunit walang tunay na nilalaman sa loob. Marami sa atin ang dumadalo sa pagsamba, umaawit ng mga papuri, nakakaalala ng mga talata ng Biblia, nagsasalita ng mga salitang karaniwang ginagamit ng mga mananampalataya, naglilingkod sa gawain ng iglesia,
Ngunit paulit-ulit na nagbabala si Jesus na ang mga panlabas na gawain lamang ay hindi sapat na patunay ng kaligtasan. Maaaring mukha tayong handa, ngunit sa espiritual na aspeto ay walang laman at buhay. Halimbawa, mga pekeng prutas. Isipin ninyong pumasok kayo sa silid kainan at nakakita ng magagandang prutas na nakapatong sa mesa. Ang mga mansanas ay mukhang sariwa, ang mga ubas ay tila walang kapintasan, at ang mga saging ay mukhang hinog na. Ngunit nang hawakan ninyo ang mga ito, malalaman ninyong gawa lamang ang mga ito sa plastic. Ang lahat ay mukhang totoo, ngunit walang tunay na buhay. Ganyan din ang marami, mayroong panlabas na anyong Kristiyano, ngunit hindi pa nababago ang kalooban. Nagbabala si Jesus na huwag tayong makontento lamang sa nakikitang anyo. Praktikal na aplikasyon. Tanungin ang inyong sarili. Kabisado ko ba ang mga kaugalian sa simbahan ngunit hindi ko pa talagang nakikilala si Kristo? Mayroon ba akong mga nakasanayang gawain ngunit walang tunay na buhay sa pananampalataya? Lumalago ba ang aking ugnayan sa Diyos? Nakikita ba ng ibang tao na binabago ni Kristo ang aking pagkatao? Pangunahing aral bulang. 1. Ang pagiging relihiyoso sa panlabas ay hindi automatikong nangangahulugang may tunay na pananampalataya sa loob. 2. Ang pagkahanda sa espiritual na bagay ay hindi maaaring hiramin. Ipahiram naman ninyo sa amin ang inyong langis. Biglang napagtanto ng 5 mangmang na dalaga na may malaking problema, unti-unti nang namamatay ang liwanag ng kanilang mga ilawan. Napuno sila ng takot at pagkabalisa. Agad silang sumigaw. Ipahiram naman ninyo sa amin ang inyong langis. Ngunit sumagot ang mga matatalinong dalaga. Hindi maaari. May ilang tao na hindi naiintindihan ang sagot na ito at inaakala na ang mga matatalino ay walang habag. Hindi ito ang nais ituro ng talinghaga. Ipinapaliwanag ni Jesus na may mga bagay na hindi maibibigay o mahihiram sa iba. Kahulugan sa pananampalataya. Walang sinumang makapaghihiram para sa iyo ng kaligtasan, pananampalataya, ugnayan sa Diyos, paglago sa espiritual na buhay, sariling pag-aalay at debosyon. Hindi ka mailigtas ng iyong mga magulang. Hindi ka mailigtas ng iyong pastor. Hindi ka mailigtas ng iyong kabiyak. Hindi ka mailigtas ng iglesia. Ang bawat isa ay dapat mismong tumugon ng personal kay Kristo. Halimbawa, pananampalatayang hiniram. Isipin ninyong papasok sa pagsusulit ang isang mag-aaral at sasabihin, maaari ko bang hiramin ang panahon ng pag-aaral ng aking kaklase? Siguradong sasagot ang guro, hindi maaari. Ang paghahanda ay dapat ginawa bago dumating ang araw ng pagsusulit. Ganyan din sa pananampalataya, ang paghahanda sa espiritual na buhay ay hindi maaaring hiramin sa huling sandali. Ang langis, ano ang ibig sabihin nito? Magkakaiba ang pananaw ng mga iskolar sa tiyak na kahulugan ng langis, ngunit sa kabuuan ng kasulatan, madalas itong sumisimbolo sa banal na espiritu, pag-aalay sa Diyos, kapangyarihang nagmumula sa Kanya, buhay na espiritual. Ang pangunahing diwa ay hindi ang pagtukoy sa bawat simbolo, kundi ang pagkaunawa sa kahandaan. Ang mga matatalino ay mayroong tunay na ugnayan sa Diyos na wala sa mga mangmang. Aplikasyon para sa kasalukuyan. Maraming kabataan ang umaasa lamang sa pananampalataya ng kanilang pamilya. Maraming matatanda ang umaasa lamang sa pagdalo sa pagsamba. Maraming lingkod sa simbahan ang umaasa lamang sa dami ng kanilang ginagawa. Ngunit tinatanong tayo ng Diyos, kilala mo ba ako ng personal? Ibinigay mo na ba ang iyong buhay sa akin ng buong puso? Isa pang halimbawa, pagpapakarga ng baterya. Isipin ninyong humiram kayo ng cable ng pampakarga ng telepono sa ibang tao. Maaaring makatulong ito sandali, ngunit sa huli ay kailangang makakonekta mismo ang inyong telepono sa pinagkukunan ng kuryente. Ganyan din ang ating espiritual na buhay, kailangan nating magkaroon ng sarili at direktang ugnayan sa Diyos. Pangunahing aral bulang. 2. Ang inyong ugnayan sa Diyos ay dapat inyong sariling pag-aari. 3. Ang pagkakataon ay hindi magtatagal magpakailanman. At isinara ang pinto. Marahil ito ang isa sa pinakamalulungkot na pangungusap sa buong talinghaga. Nang bumalik ang 5 mangmang na dalaga, kumakatok sila't sumisigaw ng malakas. Panginoon, Panginoon, buksan niyo po kami. Ngunit narinig nila ang sagot. Hindi ko kayo kilala. At sinabi ng kasulatan, isinara ang pinto. Kahulugan sa pananampalataya. Malinaw na itinuturo ng kasulatan na ang biyaya at awa ng Diyos ay may takdang panahon.
Ngayon ay maaari pa tayong magsisi, maniwala, at magpasakop sa Kanya. Ngunit itinuturo din ng kasulatan na darating ang araw ng pagtutuos at paghuhukom. Sinasabi sa aklat ng mga Hebreo, itinakda sa tao na mamatay ng minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Binibigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng pagkilos ng walang pagkaantala. Halimbawa, pagkaantala sa pag-alis. Isipin ninyong nakarating kayo sa paliparan 30 minuto matapos umalis ang inyong eroplano. Tumakbo kayo sa pasukan, ipinaliwanag ang inyong dahilan, humingi ng paumanhin, at nakiusap, ngunit wala na ang sasakyan. May pagkakataon kayo noon, ngunit sa oras na iyon ay isinara na ang pinto. Ipinapaalala ni Jesus na ang paghahanda ay hindi maaaring ipagpaliban magpakailanman. Praktikal na aplikasyon. Huwag nang patagilan ang pagsisisi sa kasalanan, pagsunod sa utos ng Diyos, panalangin, ganap na pag-aalay ng sarili, paglago sa pananampalataya, pagpapatawad sa kapwa, pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Wala tayong katiyakan sa bukas. Pangunahing aral bulang. 3. Ang pagpapaliban sa paghahanda ay maaaring maging dahilan upang tuluyang mawala ang pagkakataon. Ano ang ibig sabihin ng pagiging handa sa panahon ngayon? Maaaring nagtatanong ang ilan, paano ako mananatiling handa sa pagbabalik ni Kristo? Ang kahandaan ay hindi pagkakaroon ng takot, ito ay ang pamumuhay ng tapat. Ang pagiging handa ay nangangahulugan ng araw-araw na pakikipag-usap sa Diyos sa panalangin. Araw-araw na pagbabasa ng Kanyang salita. Patuloy na pagsisisi at pagwawasto ng sarili. Pamumuhay ng naaayon sa Kanyang kalooban. Laging umaasa at naghihintay sa Kanyang pagbabalik. Tapat na paglilingkod sa kapwa. Pagmamahal sa iba. Pananatiling matatag sa pananampalataya. Halimbawa, ang sundalong nagbabantay. Ang sundalong nakatalaga sa pagbabantay ay hindi alam kung kailan darating ang inspeksyon. Dahil hindi niya alam, nananatili siyang alerto, handa, at nasa kanyang pwesto. Ganyan din tayo, namumuhay ng may pag-asa sa muling pagparito ni Kristo. Aplikasyon para sa iba't ibang pangkat. Para sa mga pamilya, itatag ang tahanan na nakasentro sa panalangin at salita ng Diyos. Huwag lamang palakihin ang mga anak na dumadalo sa pagsamba, palakihin silang tunay na nakakakilala kay Kristo. Para sa mga kabataan, huwag isiping walang hanggan ang inyong panahon. Simulan na ninyong lumakad kasama ang Diyos ngayon din. Para sa mga namumuno sa iglesia, huwag hayaang mapalitan ng dami ng gawain ang inyong malapit at matalik na ugnayan sa Diyos. Para sa lahat ng mananampalataya, mamuhay ng may pag-asa sa Kanyang pagbabalik. Huwag patulugin ang inyong espiritual na diwa. Pagtatapos, ang Mateo Kabanata 25 ay nagtuturo ng 3 katotohanang makapagbabago ng buhay. 1. Hindi sapat ang panlabas na anyo, 5 sa kanila ay mukhang handa, ngunit sa katotohanan ay hindi. 2. Ang kahandaan ay personal na usapin, ang langis ay hindi maaaring hiramin sa iba. 3. Ang pagkakataon ay hindi magtatagal magpakailanman, darating ang panahong isasara na ang pinto. Hamon sa inyong lahat. Ang tanong ay hindi, dumadalo ba ako sa pagsamba? Naglilingkod ba ako sa iglesia? Tinatawag ko bang Panginoon si Jesus? Ang tunay na tanong ay, handa ba talaga ako? Dahil darating ang araw na may sisigaw ng malakas. Narito na ang lalaking ikinakasal. At sa sandaling iyon, hindi na mahalaga ang mga titulo, ang magandang pangalan, o ang mga dahilan. Ang tanging mahalaga ay kung ikaw ay handa. Panawagan sa puso. Marahil ay may ilan sa inyo ngayon na napagtanto. Mayroon akong ilawan, ngunit kulang ako sa langis. Baka mayroon kayong relihiyon ngunit walang tunay na ugnayan sa Diyos. Baka marami kayong ginagawa ngunit walang malalim na samahan sa Kanya. Baka maganda ang inyong anyo ngunit hindi pa ganap na nagpapasakop ang inyong puso. Ngayon ay iniaabot pa ni Jesus ang Kanyang biyaya. Ngayon ay bukas pa ang pinto. Ngayon ay mayroon pa niyang awa. Kung kinakausap ka ng Diyos sa iyong puso ngayon, huwag nang magpaliban. Lumapit ka kay Kristo, may pagsisisi, may pananampalataya, at may ganap na pagpapasakop. Dahil parating na ang lalaking ikinakasal. At ang matalinong mananampalataya ay laging namumuhay ng nakahanda. PANGWAKAS na panalangin. Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong salita. Suriin mo po ang aming mga puso ngayon. Alisin mo sa amin ang anumang nagpapabiye sa aming espiritual na buhay. Tulungan mo kaming huwag lamang magmukhang handa,
kundi tunay na mamuhay sa malapit na ugnayan sa iyo. Turuan mo kaming magbantay, manalangin, at manatiling tapat hanggang sa dumating si Kristo. Naway masumpungan niya kaming handa sa kanyang pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pangunahing aral. Ang matalinong mananampalataya ay naghahanda ngayon para kay Kristong kanyang inaasahan bukas. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores ang nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.